sir, sabi niya, sabi ko, nag-aantay pa rito eh. Sabi niya, mukhang hindi ka nila papapasukin yan. Di bali na lang, sabi niya, ano na lang. Sabi niya lang, baka kung ano pa mangyari sa iyo dyan. Yun ang, nag-aalala siya. Kaya, ayun. Kasi nung nando naman ako, yung nga, umupo ako, nakiusap pa nga ako doon sa gwardiya. Sige, papicturean mo nga ako para mapil ko naman tong, yung upuan dito na matagal ko na hindi naupuan. Malay nyo, maupuan nyo very soon. Pero in fairness naman, sir, dun sa mga staff, maayos naman yung pakikitungo. Oo, may mga lang nakita naman ko yan doon. sila eh. Oo, may mga nakita ko doon mga dating kasamahan, katulad yung anak ni General Kaisip, si Nico Kaisip, at saka sila Hannibal, nakita ko nung dumaan doon. Saglit lang na kamustahan. Kumusta na, sir? Ganun lang. Maayos na pakikitungo. Oo. Ano ang feeling kanina? Di ba kayo natakot doon at bigla na lang kayong nag-surprise visit sa kanila o sila natakot? Hindi, nag-alala rin si Commander, sabi ko, teka muna, wala naman ako kasalanan doon sa mga nandun Tsaka bahay ko yun at home ako doon doon sa, sa PIDEA. At wala akong personal na kagalit sa sino man doon, Wala akong personal na kagalit. Kasi una-una, trabaho Itong pagkaka-involve ko rito, trabaho Malay ko ba na, tsaka hindi ko naman sinabi na magtumira ng cocaine itong si Pangulong Bongbong Marcos noong 2012. Hindi ko naman sinabi yun, Ako, trabaho lang. Trabaho. Wala akong dapat katakutan o ikakaba sa kanila na, Ako'y taong pumunta ron, kaya sana tao nila din akong tanggapin. Dahil wala naman akong pinakitang masama sa kanila Kung ano man doon, wala akong pinakitang, wala akong ginawang masama. Kaya doon, ang feeling ko doon sa PIDEA, isang tahanan na masarap balik-balikan. Ganun lang. So, sa tingin mo ba si Francia nandun sa loob? Oo, nandun sila. Hindi man lang siya nagkamay sana kung nakapasok na ako, mag-ikot ako doon para magkape-kape. Painumin nyo naman ako ng kape. Makalasunin kayo doon, sir. Kayo talaga. Baka hindi na kayo makalabas ng buhay doon. Alam nyo, yung mga kasama ko na yan, mababait yan. Nagkataon lang, magkaibang bakod kami ngayon. Mababait yan sila. Mababait. Parang mga kapatid ko na yan, mga yan. Dumating man kami sa point na ganito, siguro dahil hinati lang kami ng bakod na bakuran ni Marcos. Well, hindi po ako mag-agree sa inyo. Siguro mabait sila doon mo kasi makikita yung kabaitan ng tao kapag nasa sitwasyon na gano'n, kung saan ba siya papanig, sa tama o sa mali. I think ikaw yung mabait. Hindi ko kayo inaangat ang inyong bangko, pero that's my opinion, Kasi pag sinabi mo kasing mabait ang tao, mabait sa pamilya, mabait sa kapwa, mabait sa katotohanan, mabait sa bayan. So kung mabait ka, dapat ang goal mo is to tell the truth. Pero sa part nila, hindi siya nagsasabi na to. But that's me, okay? Ayaw ko na kayong ilagay sa hot seat, But ganun pa man, wala talaga kayong nakuwang sagot kanina para ma-authenticate yung mga dokumento kailangan niya sa court. And by the way, yan bang pina-authenticate nyo? Kasama ba yung PDS na hinihingi ni Jinggoy sa'yo? Hindi. Ito yung ipapa-authenticate ko sana is yung agency order. Ito yung dismissal order. Dismissal order. Tinanggal ako. At yung certification na gano'n din, na-dismiss ako kung anong petsa, ganito, ganyan, anong dahilan. Yun. Ito yung, isa kasi ito doon sa mga basis, na para doon sa court, na sa depensa. Pero di ba dapat pagbalik nyo doon, kung babalik pa muli kayo doon, pwede nyo na siguro isama yung hinihingi ni Jinggoy, yung hinihingi mo kay Estrada, na original na copy ng PDS. Right? Pwede. Baka nga gano'n yung iniisip siguro nila na baka hihingin ko kahit hindi tuloy ako napapasok. Kaya sir, baka iniisip. Na-explain mo ba? Pwede. Baka siguro, baka pag pinapasok natin to, baka kung ano-ano hingin sa atin ito, di ba? Ganun. Siguro, malamang. Di natin alam, malay natin. Yes, so makikita mo na, alam naman ng taga-PIDEA lahat yan, alert naman yan sila, na-alerto yan mga yan dahil the fact na 4 times kang nandoon, nag-resource person sa Senado, imposibleng hindi nabigyan ng warning yan mga yan or, sabi mo nga, may tinawagan,
Baka si Lasso yung tinawagan o baka si Lisa. Si Lisa ang tinawagan, di ba? So talagang hindi ka Baka. mabibigyan. Oo, Kasi- kasi siguro, siyempre, covered sila ng instruction, ano? Kaya doon naman normally, pagka pupunta ka sa isang opisina at may kailangan ka, agad-agad, papasukin ka, lalo na, dati ka namang ahente, dati ka empleyado, at kumbaga sa ano, meron ka namang naiambag naman siguro doon, no, na talagang, ano, no, na nagbarka. Yes. Ewan ko kung paano yung ano, mukhang nag-iba na, mukhang... Well, nag-iba na kasi bangag na po yung presidente. Pero ganun pa man, sir, balikan ko yung eksperyensya mo nung nasa PIDEA ka pa. Ito bang mga simpleng dokumento noon na hinihingi ng kapwa ninyo PIDEA agent, whoever they are, pagkailangan sa mga korte, ganito din ba yung pahirap na ginawa sa'yo na walang sagot ni Hanyo, walang klarong pagbigay ng impormasyon na, uy, pasensya ka na kasi hindi available si ganito or dapat pipirmahan ni ganyan. May mga, for sure, nakikita mo yan nung time na nasa doon ka. Alam mo, normally, no, pagka ganyan, dokumento mo yan eh. Kumbaga sa ano, over the counter lang yan eh. Para ka lang bumili ng biogesic sa ano, no, sa drugstore. Pupunta ka lang doon sa concerned office, ano, para ano, mag-ano ka lang doon, mag-transact ka lang doon sa over the counter lang, ano, bawat opisina. Halimbawa, yung hinihingi mo, tungkol sa kaso mo, tungkol sa PIDEA IAS. Halimbawa, tungkol naman sa pera o sa finances, tungkol sa finance, di ba? Halimbawa, tungkol doon sa personal record mo, doon sa ano, no, sa admin, sa HRS. Di ba? O kaya doon sa unit mo mismo na pupunta ka. Pero ngayon lang mga ganyan, ano, siguro dahil nga sa tingin nila, terorista na ako, kalaban ako ng gobyerno. Well, ano, siguro, kaya... Sila ang kalaban ng gobyerno. Sila mismo ang kalaban ng taong bayan. Ang gobyerno, sir, ang kalaban ng bayan. Pero ang question ko, hindi ka ba kinabahan na bigla ka na lang, without security, hindi ka man lang tumawag sa Mother Dragon? Sana tumatawag kayo kay Mother Dragon at nagpadala po ako ng mga bruise ko dyan. Na-reserve ko yan para sa akin pero pinahiram ko muna sa iyo. But anyway, ayan mga kababayan, sa kapapasok lang. Ayan po si Agent Morales, kausap niya yung mga staff ng PIDEA. Ayan mga kababayan. At dahil hindi siya, hindi siya nakakuha ng sagot, napaupo na lang siya ng, nag-post muna, strike a post muna ng bongga-bongga. Alam nyo, kung babalik natin yung litrato, no? Balik natin yung litrato yung nakaupo ako. Ito, okay. Yan. Alam nyo, yung sa likod ng puno na ito, nandyan yung parang honor wall. Yung bang puno mga... pala yan? Meron isang Live yan? granite. Ng puno? Live? Live. Okay. Yung puno yan. Bintana yan, salamin eh. Okay. Yung ano na yan, yung likod ng puno niya, merong honor wall dyan. Nandyan yung mga pangalan ng mga PIDEA agents na napatay in action, ano? Oh. Nandyan yung honor wall, nandyan yung flagpole, tapos nandyan yung pinaka main porch ng ng PIDEA, yung left side. So yan yung ito yung control na yung magpulado sa control gate, ito yung daanan ng mga personnel dito. Yung nandito kumuha sa akin ng picture, dito yung na information, yung diyan ka magre-register. Andyan. Yung na yan, likod din. Akala ko ATM machine, malabong mata ko. Parang kiosk yan parang kiosk. Yung kiosk naman yan. Yung parang siguro parang ATM machine yan. No? Pero dito, yung nandito sa pinakaharap yung kumuha ng picture niyan, nandito sa register. Para information. Ito yun. Yan yun. Oo. Ito na yung so lahat ng mga tao pumapasok dyan. Oo, yan. Ito so, na yan. Ito yung yung parang poste yan na Ito yung so yung, as in, nung siningi mo yung paper na yan, ano exact words nila? Wala, syempre, sinabi ko yung purpose ko, so bigay ako ng ID, binigay ko yung copy ng dokumento na ipapa-authenticate. Sabi ko, pupunta ako sa sa admin. Nung malaman nata na ako si Agent Morales, dati Agent Morales, hindi ako pinapasok na, at tinawag na lang na basta bigla na naging active yung branch nila Na-alarma sila. Kaya sige, papaupuin mo na lang si Sir, ganun, paupuin mo na lang. So, andun ako, upo, na parang wala naman pala ako atang inaantay na
Kasi kapag papapasukin ka diretso ka lang naman. Ako naman, pagka pumupunta, diretso lang naman. Halimbawa, gano'n naman Actually, kung hindi lang ako tinamnan ni Lisa at saka ni Bangag Jr. na mga fabricated cases dyan at para isyuhan ako ng warrant of arrest, kaya kong harapin niya mga yan agent Kahit samahan pa kita sa loob ng PDF, pitikin ko yung mga itlog nila. No? Kasi, di ba? Wala naman akong laban sa kanila dahil tinamnan na ako ng kaso ni Lisa at ni Bangag. Gustuhin ko man po kayo samahan yan together with the with our bruskong mga bodyguard at magigiting nating mga mga tinanggal sa Malacanang, sa airport pa lang, baka tamnan na nila ako ng pulburon at babalik ta rin nila na ako nagpupulburon, hindi sila. Diba? So, but anyway, it's a sad story sa Pilipinas na pinipilit na, ganito kasi talagang Pilipino Sa kabila ng death threat, sa kabila ng pagigipit, nakukuha pa rin nating tumawa. This is very Filipino. Sa totoo lang, dito sa tagal ko sa Amerika, wala akong nakikitang mga Amerikano na may death threat nakangiti pa. Sa kanila, yung personal problem nasi-stress na sila. Pero tayo, look at you. Grabe yung pakikipaglaban o paghaharap dito sa mapang-api o mapang-haras, mapang-intimidate na bangag na administration. Hindi ka ba nakaramdam ng takot, agent, during that time na nag-surprise visit ka dyan sa PIDEA or something nakakaiba? Kasi syempre, parang sabi nga nila, wala ka naramdamang butterflies in your tummy na parang umiikot ang tumbong, something like that? Walang ganon? Wala, kasi unang-una, excited pa nga ako. Sabi ko nga, gusto ko Kaya pala naman 4 ka, hayahay buhay mo. Sabi ko nga, pakapilin nyo naman ako. Ganun Kasi, wow! ano ko lang naman, hindi kami magkakaaway. Yung meron mang taong galit sa akin dyan, siguro, yung si General Lasso, tsaka yung kanyang nasa inner circle. Pero yung mga kasama ko diyang ahente, hindi naman, wala namang, puro trabaho lang yung mga yun Hindi naman, inaray lang yung mga yun. Ako talagang sa puso ko, na nakasama ko itong mga ito sa hirap at ginawa. Talagang, hindi na lang, wala na lang din silang, choice, no choice. Wala silang choice. Naintindihan kaya natin. nakikita ko naman talaga yun, na dumating man yung time, kaya nga, ako, ang purpose ko talaga dyan kanina, puntahan ko talaga sa mga opisina itong mga, Mga nagsinungaling. buklatin ko yung mga, may biskuit ka ba dyan? Akala ko bubuklatin mo yung blue folder, baka na doon yung picture. Hindi, kasi alam mo, yung mga, kaya nga, nakikita ko naman yung mga puso nila, Kaya nadala lang sila talaga, nakaray lang yung mga yan. Kasi, wala namang masamang tinapay kami. Agent, yun nga yung problema sa Pilipinas na kaya yung mga kasama mo na sinasabi mong mabait, sila ay napilitan lang dahil nga, hindi sila makapurma. Ito yung sakit ng lipunan. Ito yung problema ng Pilipino na hindi ka magsasalita kasi utos ni Lasso, natatakot ka kay Lasso, natatakot ka kay Lisa, baka matanggalan ka ng trabaho. So, ito yung pinakapunot dulo, ugat ng kahirapan ng Pilipinas. Kaya mayroong malupit ang intimidation, malupit ang political persecution, malupit ang pangaharas at dadako pa sa panggugurgor dahil sa ganitong sistema na natatakot kay boss, natatakot sa presidente, na nakikita na ng mga, dati mong kasamahan, kaya lang natatakot sila kasi mawawalan sila ng trabaho o baka magurgur sila. Right? Yun Yun nga Alam mo, yun nga, Kaya nga, sa akin kasi, yung pagpunta ko talaga doon parang na-miss ko sila My God! Kakaiba ka! Kaya sinabi na, kailangan, yung sa PIDEA mo pa, Kaya nga sabi ni Commander ka, seryoso ka? Pupunta ka? Hindi ka na. Bakit? Ano ko sa kanila? Sabi ko lang sa kanila. Tuloy si Alvi, gusto na kayong maging senador. Sabi ni Alvi, Sir Morales for 2025. Grabe, Ako, maraming salamat po. Alam nyo, gusto ko rin pasalamat talaga dito kay Joey,
SAS. Yes, yes. Sa hindi mo pera yan, na sulong at matatag. Baby girl, birthday ni sa Strogado sa South China yesterday. Happy birthday, Miss Sexy. Ang Oh, sexy, diba? sexy niyan. Si PH Oh, sexy Update. talaga yan. Naka po yan, si PH Update. Yan, si General Bacanas ng General's Viewpoint. Yung si Captain Third Dato, floor. At saka yung, alam nyo ba, yung waray-waray na OFW. Talagang pati yung yung kabataan ko talagang niya na-interview ako ng waray-waray OFW. Talagang pati yung kabataan ko naman at saka yung pagiging buhay ko sa Japan. Yun yung kanya. Bilang OFW. Gusto ko pag-usapan yan, Gusto ko pag-usapan yung OFW kasi, you know what, in the past 4 hearings, it was so stressful at nakakagalit po yung yung nakita ng taong bayan, kung paano ka harasin, intimidate ng mga gunggong na mga senador na ito, paano ka i-single out bilang isang resource person. Nabanggit mo rin yun sa hearing na naging OFW ka katulad namin. Nagbanggit doon si Romy Enriquez. I remember si Romy Enriquez. Nagkasama ba kayo? Nagbarko siya, ako naman nag-Japan. Nag-Japan po kayo, nag-dancer po ba kayo doon, sir? Hindi lang, pati nag-hostess ako doon. Ano po yung sa Japan, talagang sumubok ako ng kapalaran doon, kasi for greener pasture, Yeah. Gemba ako doon, kasama ko yung mga pamangkin ni Commander, Natira ako doon sa kapatid niya. So, yun. Subukan ko din talaga makasalimuha yung iba't ibang nasyon. Bilang isang pulis, ano ka doon? Anong tinrabaho mo? Pulis ka ba? Ako yung nagkarpintero, basurero. Oh my God. Tapos, hanggang sa napunta ako doon sa Hitachi. Napunta pa ako doon sa, yung nangingisda ng tuna, yung nag-ano ng tuna. Nanguhuli? Hindi ko kinaya. Ang lamig. At saka suka. Jack of all trades pala kayo. Nasubukan ko yun. Kaya lang hindi ako tumagal. Wala pa ako. Marunong po kayo mag-Nihongo? Hindi. Bali, umasa lang ako doon sa aking cellphone at saka sa wifi. Meron Translation. Yun lang. Doon lang talaga. Basta alam ko lang, kure. Sino ba sin? Ano yung kure? Wala, hindi ko alam. Okay. At least nakasurvive kayo. Nakasurvive ako ng 2 years din. Hanggang sa Hitachi. Sabi ni Sir Bando, The Morales Story starring Bimbol Rocco. Kamukha niyo nga po. My God. So anyway, sa Hitachi po kayo lahat ko sa Hitachi, doon yung gawaan ng rep, sa Tochigi. Biruin mo, nalibot ko yung Japan, nagpalipat-lipat ako ng tren, umaasa lang ako sa wifi, sa cellphone. Nagpalipat-lipat ako ng mga tren, nakarating ako ng Chiba, nakarating ako ng, iba yung narating ko sa Japan As an OFW, tanungin kita, ano yung pinakamalungkot na naranasan mo? Kasi ako, lost yung ibang mga followers ko since 2015. Naikwento ko na yung ako muna, syempre. Ito naman, usapan na magkaibigan na tayo, Hindi na po kayo galit sa akin, Katulad nung dati, kasi nakapag-build na rin tayo ng, friendly relationship. Ako, nung bago ako sa Amerika po, mag-isa lang ako, naiwan ko yung mga anak ko. Nakwento ko na to sa mga followers ko na dumadaan ako sa Disneyland. At naalala ko yung mga anak ko, ang lamig-lamig din, winter times, although wala namang yelo, na tumutuloy yung luha ko, umiyak ako na sabi ko, one day mga anak, kaya tawagan ko yung mga anak ko actually over the phone, na hindi ko pinapahalata sa kanilang malungkot ako, pero tumutuloy yung luha ko kasi namimiss ko sila, gusto ko sila makasama, sinasabi ko sa kanila, anak, one day mapupunta tayo sa Disneyland, pero talagang yung hindi mo napipigilan yung luha mo bilang isang nanay. Kayo, ano yung sad mo na tayo? Yung malungkot na feeling nung bilang isang OFW? Siyempre, unang-una yung pamilya Yung, kumbaga iba Iba yung nakagistan mong buhay, normal na buhay. Pero pagdating sa abroad kasi, ikaw na lang mag-isa Yan yung naranasan mo Tapos, may language barrier pa. Na gusto mo express yung feelings mo, pero iba rin yung... Hindi mo masabi. Oo Tapos pagka may sakit ka,
walang mag-aalaga sa iyo, 'di ba? May sakit ka, naapoy ka ng lagnat, papasok ka kasi inaasahan ka sa trabaho, may pilay ka, nabagsakan ka ng ano no, kasi nagigiba ako ng ano no, kasama ako sa nagigiba ng building, ng bahay, mabagsakan ka ng bato o kahoy o bakal na ano yung magtugulong. Grabe, no? Oo, talagang gano'n eh. Kasi, Tapos, Go ahead. yung kailangan mo rin eh, meron kang sariling ano no, yung meron kang privacy ba no, na kailangan mo umupa ng bahay ano. yes. Meron ako, buti na lang. Nakitira lang din po kayo. Oo, may hipag yung kapatid ko sa Japan, yung kapatid ng hipag ko meron doon si Malu at saka si Marisa no. Nakautang kami doon pang down doon sa Apartment. Oo, yung apartment. 4 na lapad eh. Ang bayad eh. Tapos may 4 na lapad. Oo, buti na lang kasi kailangan resident card eh. Kinakailangan may resident card ka na eh. Kapag nag-apartment ka, parang dito din sa Amerika, Oo, hindi ka noong pwedeng una, mag-rent kapag wala kang... Ang visa ko papel. lang tourist. Okay. Tourist lang. Tapos hanggang sa diskarte, hanggang sa nagkaroon na ako ng visa, hanggang sa nung una, hindi pa ako authorized magtrabaho kasi pag nahuli ka ng immigration, kulong ka. Kulong ka talaga. It's the same thing in America. May similarity pala talaga mga kwento ng buhay. Alam mo, gusto ko tong usapan na to kasi nakaka-relate ako, no? At ikwento mo muna yung sa Japan, from tourist, naging nagka-paper ka. From tourist, hanggang sa diskarte lang din para magkaroon ka ng visa eh. Hanggang sa na-extend ka ng 3 months, 6 months, hanggang sa nagkaroon ka na ng resident card, eto na, nagbabayad ka ng tax, may residence tax, merong may mga insurance ka pang babayaran hanggang sa yung nakaupa ka na ng bahay na tapos yun, nakakapag-apply na ako dun sa mga nagkaroon na ako ng cellphone na legit. Nagkaroon na ako na, yung parang, yung meron ng line, no? May line din. Line na, so parang yung Japan pala, parang kasi naalala ko, nung ako ay pumunta ng Amerika, turista lang din po ako. Tapos, like after nursing, talagang lumipad na ako, sabi ko sa sarili ko, titignan ko yung Amerika. Tapos alam to ng mga palangga ko, medyo wala pa kayong alam na background sa akin. Ang una-una kong trabaho sa Amerika ay nagtupi ako ng mga damit. Doon sa kakilala, nagtupi. Sabi ko nga, sa lahat ng ayaw kong trabaho sa buhay ko, magtupi ng damit. So yung aking auntie, sabi sa akin, uy, pumunta ka kay ganito. Yung Pilipino din, tulungan mo siya magtupi ka ng damit. Tandang-tanda ako, simula umaga hanggang hinabot na kami ng gabi, nagtupi kasi yung bahay nila malaki, 3 bedroom, tapos yung kalat talaga. Pag yung ang dami-daming damit, parang isinabog lang. So tinupi ko ng bonggang-bongga. Binigyan ako ng $40. That was halos almost 2 decades ago. Yun. Pero one day ko lang po ginawa yun. Tapos ako ay turista din. Tapos nagtindera ako ng churros yun dito. Nakwento ko na yan, alam ng mga palangga ko. Katulad mo, bilang isang estudyante din, not estudyante, turista, alam yan na mga, Don Rolando, if you're there, alam mo to. So, nag-apply ako as a student, F1 visa ang tawag dito sa Amerika, kasi hindi ka pwede makapagtrabaho actually talaga nang wala kang social security. It's the same siguro sa Japan, pero may mga under the table. Ang kwento pa nga, para light naman tayo, Agent Morales, I'll tell you a story. Nung pagdating ko dito, June, okay? Month of June, July, August, September, October, November, December. So 6 months lang ang binigay ng immigration to stay legally in the States. Kayo ba, ilang months binigay sa'yo bago ko ituloy ang kwento? Hindi, bali, yung unang visa ko. O yung pagpunta mo, unang visa? Bali, multiple visa yun, pero parang 28 days. Okay. Yung sa akin, I'll tell you the story. Yung sa akin, 6 months. Alam yan ng mga pupunta din. Ngayon, bago pa ako pumunta kasi marami akong mga friendship dito, ang ginawa ko, tumawid po ako ng Mexico. June, July, August, September, October. June, July, August, September, October. So, nung October, that was October, nag-cruise ako. Kaya mahilig po ako, na-enjoy ko yung cruising. So, I remember that.
June, July, August, September, nagtitinda ako ng churros, isang araw lang naman ako nagtupi ng damit, nag-one-on-one sa mga pasyente kasi wala ka pang papers eh. Tourist ka pa lang, you're working for your visa. Then anyway, sabi ng friend ko, shout out kay Eric, yung aking, may kaibigan din akong Eric. So sabi niya sa akin, palanggan talaga yung tawagan namin. Umanto tayo, social climbing tayo. Sabi ko, saan? Sabi niya, sa Mexico. Sabi ko, baka naman makartel tayo doon. Bakla, iba din kasi yung kaibigan, baka naman tayo makabalik ng buhay doon. No, sabi niya, magko-cruise tayo ng bonggang-bongga. So I remember, Norwegian cruise, 7 days, 7 nights, $500 ang binayad namin. Pero yung perang yun, pinagtrabaho namin sa pagtinda, ganyan-ganyan. Hoping na pagpunta namin ng Mexico, pagbalik namin, may extend yung visa ko another 6 months. Just to give an update sa mga palangga ko. So anyway, so that was October, November, December, 2 months na lang. Kailangan ko bumalik ng Pilipinas kung hindi ko maayos yung paper ko. So eto magandang storya, no? JM. Kasi puro pakikipaglaban, puro kalungkutan yung buhay natin dalawa. So anyway, pagpunta namin ng Mexico, nag-enjoy kami ng bongga-bongga. So, that was 3 lugar ang pinuntahan namin. So, wala kaming pera. Talagang ano lang siya, yung tipid-tipid lang ba. So, mayroon pa kaming moment na nagdala kami ng food papunta sa di ba, from Barco, pupunta ka sa Cabo, katulad yung pinuntahan ko the other day. Pupunta kami sa Cabo, nagdala ako ng mga pagkain na parang ipinuslit mo yung pagkain kasi wala kang pera. Pero hindi naman kasi libre naman yun sa barko. Pero bawal pala yun. Kaya doon sa mga gusto bawal pala. So, pinonfiscate din yun ng border. So anyway, fast forward. So natapos na yung 7 days, 7 nights cruise namin. Bumalik na kami ng LA. Hoping na pagdaan namin sa immigration, bibigyan kami ng another 6 months. So I still have 2 months, di ba? So kung mabibigyan ako ng 6 months, I have 8 months to think what to do. And sa cruise pala, educational na sa mga tao na nanonood, hindi naman pala mag-extend kapag nag-cruise ka lang. Pero kung by land, by air ka nag-travel, may possibility na bibigyan ka ng additional 3 months or whatever. So kaya po yung storya ko, ang nangyari dun sa akin, 2 months na lang, so nag-enroll ako as student. So October yun ang kwento ko OFW, October, then October, November, December, 2 months na lang ako. So, hindi pa na lumalabas yung aking student visa. Hanggang sa December na, ang dami ko ng masalimuot na kwento, no? Hanggang December na, dahil lahat ng santo yata dinasalan ko. But fast forward, thank God, in February, after October, November, December, January, 4 months, na-approve yung tourist visa ko. So, yun yung mga storya. Na student visa, na tourist. Student visa. That's why, dito, pag sa Amerika, pag na-aprobahan ka ng student visa, habang nag-aaral ka, pwede ka mag-aral. 5 taon, 10 taon. May mga kaklase ako, 10 years nag-aaral. Naka 10 years na hindi pa naayos yung kanilang visa. But again, like after 9 months mo, maging student visa ka, pwede kang mag-apply na ng Social Security. So, ganun pero ikaw, di ka naman nag-student sa Japan eh. Nagkano ka agad, di ba? Bali, alam mo yung nabanggit mo yung nag-aayos ka ng kama, naranasan ko yan, nakapagtrabaho ko sa Love Hotel. Nagtutupi ako ng bonggang-bongga. Pati, di ba, iano mo yung kama, di ba? Tapos banyo, lilinisin mo, yung mga baso, di ba? Yung mga, niya, talagang, na-experience ko kaya yun. Talagang, halos lahat, pati yung nag-ano ng basura, na mga, kasi yun yung... yun yung parang nagpipick up, ganyan? Nagkukolekta ng mga basura, nasama rin ako doon sa mga ganon. Kaya ikaw nagiging strong eh. That's the reason why you're like that. Nakakuha pa ako ng ginto dyan sa Japan. Sa basura? Sa ginagawa yung ginigibang bahay. May ginto sa basura, JM. Yung ginigibang bahay na meron mga balumbon na nakakuha ko nung alam mo yung gold niya, yung parang kasing laki ng ruler, 2 ganun. 2 ganun na Saan yun? Wow, grabe. Buhay pa yun, yung ginto na yun? Wala na, naibenta baka Taliano gold yun. Meron siyang meron siya kasamang mga medal ng Olympic na 1964, Japan Olympics. 3 set yun. Tapos mga perang papel, mga coins, mga ganun, Yeah. Kaya nung
Nung ano na yon, Ito. isa sa mga pinagbentahan nun, napapunta ko sila sa ano, nag-ano kami, yung itong pamilya ko, pinapunta ko sila ng Japan, magpapasko yun, ano, nag-Osaka kami, after Osaka, Hokkaido, doon kami sa Sapporo. Yun yung ano namin, ano kami, Ang maganda kasi sa iyo, sir, malapit lang kasi yung Japan at ang Pilipinas, may mura-mura yung pamasahe, no? Oo. Pag Kaya si Commander naman doon, halos buwan-buwan pumupunta siya doon sa binibisita niya ako at doon ko na-experience, alam mo ba, yung kakatukin ka ng mga Pilipino na walang visa, walang expired na visa. Paano yun? Papahuli ka? Kasi makikisilong, makikitulong. Akala ko papahuli ka. Kasi may ganun dito. Oo. Hindi, doon naman, kasi Okay. pagka kinatok ka, halimbawa, merong halimbawa, may nakilala ka, no, na ganyan, kapwa mo Pilipino. Okay. Tapos sila kasi, lalo na yung kung tawagin sila bilog, no. Bilog. Dito bilog. TNT. Oo, TNT. Oo. Sila, hindi sila pwede mag-stay doon sa bahay nila kasi mahuhuli sila ng immigration. Siyempre, kawawa naman. Yung iba, hanggang ngayon nga, andun pa biro mo, 2019 ako umuwi. Hanggang ngayon, andun pa, no. Pero ito yung grupo na nung dumating ako sa Tochigi, sila yung mga nagpasok sa akin sa Hitachi. Yan, meron pa nga mag-asawa doon, yung si Kuya, no, Bongo yung apelido niya, no, may tindahan sila. No. Sila yung sa akin, nag-asikaso para makakuha ng apato. Sila yung mga nag-asikaso, pati yung pagkain ko, no, kasi una, wala pang sweldo rin sa Hitachi. Actually, Ganun mababait naman ng Pilipino Alam mo, mga Pilipino. Kaya, Oo, yun. kaya na... Yung iba lang yung iba lang bangag at mapagsamantala. Oo. Pero mo pag kinatukan yan, siyempre hindi mo iisipin na baka mahuli to, di ba? Kumbaga ang ano mo lang, tumulong Ganun, kaya iiwan mo lang din yung susi ng apato mo, sasabihin mo, ate, o kaya kuya, pagka aalis kayo, dito nyo lang iwan. Apartment. Ganun. May nagta-translate si Miyong apartment, di ba? Apartment, apato. Well, the reason why, kaya po kayo ganyan. Alam mo, sabi nga nila, mga eksperyensya ng tao, yun yung nakakapagpatibay sa kanya So, napag-usapan natin yung malungkot, ganyan. Pero siguro like me, ikaw ay kita naman natin na very strong talaga yung personality ninyo. At alam niyo, may moment ako, bigla ko itong naalala na sa bus stop ako. May kausap ako sa telepono. Siyempre Tagalog. Actually, kausap ko yung kaibigan ko, yung mga kalokohan yung mga pinag-uusapan. Kasi sa mga kaibigan ko, mga pokling, So, nasa bus stop ako, sinigawan ako ng puti. Kasi siguro naingayan sa akin, para daw akong parot. May ganun ako discrimination. Siyempre, Diyos ko naman, bago-bago pala ako, ayoko naman manapak, lumayo na lang ako. Kahit gano'n ako sa tapang ko. Okay, huwag na lang patulan. May mga ganun po talaga. Ganun, alam mo, sa totoo lang, sa abroad, diyan mo ma-experience yung discrimination. Minsan, mag-isa ka lang Pilipino, makasama mo, taga Middle Eastern, o kaya mga Asian, yung mga Czech, gano'n, Koreano, Nepal, Bangladesh, Pakistani, Iranian, o kaya yung mga yung mga talagang magtitiis ka rin Minsan talagang matatanggal, mabibiyak yung ilong mo sa lamig. JM, putulin kita. Sabi ni Fatima Muhammad, ang sarap sa puso ng umuunlad dahil sa hard work. Totoo yun. Kaya tayong mga hardworking citizens, ang talagang hindi tayo magnanakaw katulad ng mga nasa gobyerno, senado. Tapang silang walang katapusang magnakaw. Tayo yung mga hardworking citizens na nakukontento tayo kung gusto man natin ng sobrang umangat talaga sa buhay, magsumikap tayo pero hindi tayo sanay mangamkam. Tama ka Napakaganda ng ng sinabi ni Fatima. Alam mo sa abroad, diyan mo ma-experience na talagang yung panghihinayangan mong gastusin yung, yung kinikita mo. Kasi kalaban mo sarili mo Pagka mabesyo ka, kasi iba nagsusugal. Iba nakikita ko sa mga foreigner Mahilig sila magsugal, mag-inom, mag-KTV, mag-babae, di ba? So, kaya walat wala. Kaya, ako naman, kung ang inaano ko talaga, yung makapagpadala kagad sa pamilya Yes. Na, para at least meron sila kagad na
Alam Mahirap niyo, kasi. alam niyo po ako no bago sa Amerika, yung Starbucks, ay mga kape-kape na yan. Hindi ako nagpupunta dyan. Kasi lagi kong kinocompute for like so many years. Lately na nga lang ako na ganyan-ganyan. Ay naku, $5 time. Ang Starbucks, $5 times 45, 48, mga ganun. Lagi ako si compute. Kaya nagtsatsaga ako talaga dun sa 3-in-1. Kahit na matagal na, years na ako sa Amerika, hindi ako nag-Starbucks ng mga ganyan. Magpa-social-social lang kahit sa Amerika. Kasi sayang yung pera, ipangbili na ng bigas sa Pilipinas, di ba? Oo. Ang ginagawa ko doon sa apato, nagluluto ako. Yan, nag-aadobo. Eh, bibili ako na nun, mag-aadobo ko. Tapos yun, yung ano ko, talagang yun kasi pagka nasanay ka rin sa mga bento, mas mura kasi yung... Mahal yung mga bento sa Japan. Oo, mas mahal. Kaya mas mura yung luto talaga na ano talaga, no? Yun, ganun ang ginagawa ko talaga, no? Wow. Yun yung ano talagang ang mahirap. Mm. Pero mo, uuwi ka, mag-isa ka, pagod ka, di ba? Maglalaba ka pa. Maglalaba ka pa ng ano, para Yeah. kinabukasan, di ba? Magluluto ka. Yan yung minsan hindi naintindihan ng ating mga kamag-anak. Hindi man lahat. Oo. Kung gaano kahirap yung nararanasan ng mga OFW. That's why we are fighting for OFW. At diba? pinapalahanan natin din yung mga pamilya nila sa Pilipinas na huwag kayong one-day millionaire dyan. Na kapag may birthday, may pabongga kayo, pakainin mo lahat ng kapitbahay, tapos mangutang, bukas wala ng pera, mga ganyan. Oo. Pero kasi ako never kung inugali talaga yung magpapabongga-bongga na magpapakain sa buong barangay, tapos utang mo, wala ka ng pera bukas. Kasi ang hirap kitain eh. But anyway, alam nang yung mga co-stories natin, very common sa ating mga kababayan. Oo, na yung mga lalo nanonood. sa OFW, di ba? Oo. Marami dyan. Talaga kaya nga, alam, sa totoo lang, maraming nagmamahal din sa ating mga OFW. Yan yung, ano, kaya nga nung makausap ko itong wari-wari OFW, tapos yung sa, ano, no, yung mga, yung sa UK na, ano, talagang, ano din eh. So, Talagang makikita mo talaga yung, ano nila, no? JM, siyempre mga kalungkutan, di natatapos siya. Dahil kung sa kalungkutan lang, marami kang kwento, marami din akong kwento, di ba? Eh ano naman yung kasiyahan na naman sa tingin mo na grateful ka dahil nag-work ka sa Japan? Alam mo, ito yung unang-una experience. Marami akong mga Pilipino mga nakilala. Pangalawa, ito yung na-share ko sa mga ano no, sa mga kaibigan, sa mga tao, lalo sa pamilya ko. Yun din yung ano kasi si Commander OFW din dati. Mm. Oo. Ako din naman yung jowa ko, FW din sa Dubai. Kaya siya sa Japan. Sa Japan, okay. siya yung kapatid niya rin sa Japan eh. Kaya ano din talagang ano kaya nga nung makita ko yung potential ba na ano no, mas ano din ano. Kaya doon nag-try ako. Talagang mahirap. Yun lang yung ano. Yung lang, marami kang ipon na ano no, marami kang Nakaipon kayo? Oo naman. Awa naman ng Diyos. Magaling kayo. Okay. Nakaipon kayo. Hindi kasi si Commander, ang ginagawa niya, lahat ng pinadadala ko talagang itinitipon niya Sinisave sa niya. bangko. Wow. Pati yung pang-tuition ng bata, talagang naka, ano yan, Masinop yung partner mo, yung asawa mo. Oo, Gusto ko kasi nga alam nyo, sa totoo lang, Oo. awa ng Diyos, sa pagmamanage niya, hindi kami nahailahan ng kotse, hindi kami na anuhan ng, ano kasi, biro mo, nagpatayo kami ng paupahan, ano, loan talaga sa bangko. Talagang natapos namin, ano. Kaya, hindi ko na sasabihin kung saan. Magaling Baka maghawak siya ng pera. Baka mga gurgor, wag na. Nag-antay yung mga bangag, nag-aabang. Oo. Mga Kaya, joke yun. din na. Kaya, yung mga, ano, no, yung masasakyan, talagang sa amin naman, ano, kasi wala kami mga bisyo, yun lang, para sa amin lang talaga, yung pagsisikap namin, ano. Puro talagang ganun lang, ano. Kaya sa amin, talagang ang buhay namin, kung ito lang eh, kami lang. Talagang, Alam mo, kayo pamilya lang. Yeah. Kami din naman ganun. Alam mo yun talaga ang maganda sa tao, no, na kaya mong tumayo sa sariling paa, kaya mong kumita, na hindi mo, kasi we talk about politics, di ba? Sino ba nanggigipit sa atin? Gobyerno. Na ito mga ito, kapag hindi magtrabaho ng patas, gutom talaga abutin nila eh. Kaya, nag-a-addictus, benedictus to mga to eh, dahil hindi nila kayang, gusto nila ng ganitong buhay, yung mga pang-alta, pero wala silang pera. Kaya ang ginagawa nila, nagnanakaw sa kaba ng bayan. Tapos, pag binuking mo, manggigipit.
Oo. Kasi una-una, ito nasanay sila, no, na Yeah. yung pamilya nila, gano'n. Hindi gaya sa atin kasi, mga ordinaryong tao, kinakailangan mo pang, no, magsakripisyo. Di ba? Iwan yung mahal sa buhay para lang, no, mabago yung takbo ng buhay. Kagaya ko, nung mawala ako sa PIDEA, hindi naman tumigil yung mundo ko eh. Yes. Ano pa rin. Ang inisip ko na lang, blessing in disguise, siguro dahil nga may plano ang Diyos sa akin, ayaw akong mapasama lalo, ganun, siguro, di ba? Ganun lang naman yung, tinitignan ko eh. Tsaka palagi, move on. Move on Totoo yun. palagi. Alam mo, yung mga kababayan natin, sa totoo lang, makabigay tayo ng pangpalakas ng loob, baka yung iba mag-abroad. Ako nga, nung bago ako dito, ang bayad ko dun sa couch ng kaibigan ko, nakikitulog lang ako $150. Yes, nagbayad. Wala akong room. Bago pa lang ako. Although, yung mga kaibigan ko, syempre nakikitira din sila. Mga classmate ko actually, sa communication arts, yun yung unang kurso ko, mga pokling, ang mga kaklase ko doon. Sila yung mga nag-encourage sa akin to come here. So, sila nakikitira lang din. Tapos ako, may kaklase ako na nakikitira din siya. Sabi ko, friend, kasi aalis na ako dun sa tinitirahan ko, baka naman pwede makisiksik dito. O sabi niya, dyan ka sa couch, $150. $150 yun. So yun yung mga ganong pinagdaanan sa buhay. I believe yun yung nakakapagpatibay sa atin na hindi tayo matibag-tibag na mga Oo. taong gusto tayo tibay. Kasi kung nandito man tayo, bumaba man tayo, okay lang. Sanay kami sa sahig eh. Di ba? Oo, di ba? Sanay ako sa bundok eh. Kahit Tama. gusto mo, ikot pa tayo sa bukid, bakit hindi, right? Tama, So- tama. Sanay tayo sa hirap. Oo, hindi tayo very royal at very New York. Tama, Diba? tama. Na kapag walang pera, magnanakaw o magpupulburo na lang. But anyway, I love this conversation with you, AJM, kasi at least nakikita natin yung ating, nakakapagpalit tayo ng mga kuro-kuro sa mga personal, hindi lang puro laban, yung hinaharap natin, puro death threat eh. Hinaharap natin puro mga demonyo. Kasi ito medyo light. You know what, I'm thinking, I hope na naririnig tayo ni Pangulong Duterte, na Pangulong Bangag, ng kanyang ng Maisog Group eh. Tatanungin kita. Kasi nakikita ko, mabalik tayo dito sa ating laban, nakikita ko na very effective ka, dito sa laban at alam mo, nakarating na sa masa, kanina nag-vlog ako, nakarating na sa masa yung salitang pulburon. Alam na ng taong bayan na ang presidente ay, naging bangag at bangag noon, bangag ngayon. Okay. I mean, as a resource person, nakita namin yung grabe yung ano mo doon, yung hindi ka nagpatinag sa mga nag-intimidate sa'yo hanggang sa nag-distinig ka nga nila. I'm just thinking, what if kung, let's say for example, one day sasabihin ng Maisog, whoever they are, oh, Mr. Agent Morales, baka pwede kang resource person o tagapagsalita, speaker dito, para ma-share mo. Kasi mas maaabot mo yung mga taong, di ba, maaaring hindi pa nakarinig sa atin, yung kwento mo bilang isang PIDEA agent na pumirma ka ng dokumentong yun na nileak ko noong 2012 na meron tayong presidente nung mga panahon na yun ay nagpupulburon. Are you willing to do that just in case? Na magsalita po sa Maisog. I know pinapoliticize ka nila, but I think this is beyond politics. This is about telling the whole world, the whole Filipino na yes, mayroong isang Agent Morales na nakaharap ang isang confidential informant na nagtitestify, na nagsasalita, na pumirma na si Marcos Jr. ay isang bangag noong 2012. Alam niyo po, gusto ko po. Kasi ang unang-una, hindi doon sa politikang dahilan. Ang gusto ko is yung ma-educate yung tao, ma-equip sila ng proper knowledge patungkol doon sa paano maiiwasan na maging biktima ng ng kumbaga sa ng illegal arrest. Illegal arrest. Pinagawa doon sa mga kababayan natin na lalo na na ang kasalanan lang mahirap. Yes. Gusto ko silang mabihisan ng ng kaalaman na kung papaano maiiwasan o makakatindig, maipaglaban yung kanilang karapatan. Kasi alam nyo, sa totoo lang, di ba, alam nyo naman, bukas na libro naman yung buhay ko. Opo. Noong March
March 2023, ako ay hinuli sa bisa ng warrant of arrest na ipinail ng PIDEA, no? At talagang ginamitan ako ng impluwensya, no? Yung para makulong ako. Alam nyo, nakasama ko, no? Almost 98% ng mga persons deprived of liberty sa loob ng kulungan, ano? Panay drug cases. Ilang araw po kayo doon sa kulungan? 5 araw, ano? Okay. Nung hinuli ako, Webes, ano? Magpipiyansa na sana ako, kinabukasan, nilalakad na yung piyansa ko. Nung lalabas na pala ako, nung Biyernes, sinerba na naman ako ng panibagong warrant. Talagang grabe yung ginawa sa akin. Hawak na nila lahat yung warrant, pero yung warrant na inano sa akin, inutay-utay, tiningi-tingi, para ako ay pahirapan. Yun dapat talaga na-educate natin yung tao. Yun yung ano, kaya nga nakita ko yung mga nandun, yung mga nakausap ko, nalaman nila na... Kawawa din pala sila, ano yung mga nakakulong talaga. Nalaman nila, dati akong PIDEA agent, at sabi nila, sir, paano ko hinuli akong... Biro mo kakakain lang ng tao, lumabas lang ng bahay, nakahubad, biglang kinalawit ng ano, no? Kinalawit ng... Tapos kinasuhan na ng drugs. So, sabi ko, hindi, dapat ito mahinto kasi unang-una, ang alagad ng batas, dapat protector ka ng taong bayan. Hindi yung ikaw yung mismo sisira sa kinabukasan ng taong bayan. Napakasakit ng ganito nangyayari sa atin. Yeah. Na ino-oppress yung yung sinasamantala yung kahinaan ng tao. Yun, Sir, huwag na tayong lumayo. Ang presidente mong bangag ninyo dyan sa Pilipinas, ino-oppress na nga, sinusuppress nga tayo. Nakita mo yung huling maisog dyan, sir. Yung venue doon, hinarangan ng mga truck. Kaya nga kaya napakagandang magiging speaker po kayo. I hope naririnig tayo ng maisog organizers nila Pangulong Duterte. I hope na shout out kay Pangulong Duterte. At kasi narinig ko I think sinabi mo sa akin na hindi ka DDS. But this is not about the DDS or BB or bangag ka or what. Ito yung lagi kong sinasabi, this is about the truth. Your truth. To educate the Filipino people, especially yung sabi mo nga, yung nakakalawit na nagsisigarilyo lang o nagpapahangin lang, biglang dambutin ng PIDEA agent o ng police at dahil gusto niyang ma-promote, gagawa niya ng kwento, di ba? So, napakagandang ma-educate mo ang mga ang ano natin dito is para masira o mawasak yung mga ginagawa ng mga tiwaling alagad ng batas. Wala silang lugar dito sa Pilipinas. Yeah. Ang dapat na natitirang mga alagad ng batas dito sa ating bansa ay yung mga dapat na yung malilinis. Yung tumutupad lamang talaga ng sinumpang tungkulin. Hindi yung manghuhuli ka lang dyan ng walang kinalaman, for compliance. So, wala. Ganun lang Yun ang gusto kong mawala. Kaya dapat ang taong bayan ma-educate. Kasi pag na-educate ang taong bayan,